Isang mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Maria. Nakatira sa isang maliit na barangay sa Kabisayaan. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari sa akin noong mga nakaraang taon. At hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa aking alaala ang mga pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. 5 taon na ang nakalilipas nang ako ay bumalik sa aming probinsya matapos magtrabaho sa Maynila ng halos 7 taon. Ang dahilan ng aking pagbabalik ay ang malubhang karamdaman ng aking lola na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Walang ibang miyembro ng pamilya ang maaaring mag-alaga sa kanya dahil ang aking mga magulang ay matagal nang pumanaw at ang aking mga kapatid naman ay naninirahan na sa ibang bansa. Nang makarating ako sa aming lumang bahay, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago ng kapaligiran. Ang dating masayang komunidad ay tila nabalot ng kakaibang katahimikan. Ang mga kapitbahay na dati ay palabati at palangiti ay naging malamig at tila may tinatago. Kahit ang mga bata na dati ay naglalaro sa kalye tuwing hapon ay palagi na ring nasa loob ng kanilang mga tahanan. Ang bahay ng aking lola ay matatagpuan sa dulo ng barangay, malapit sa kagubatan na nakapaligid sa buong komunidad. Noong bata pa ako, hindi ako natatakot sa lugar na ito dahil puno ito ng masasayang alaala. Subalit ngayon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa buong paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang ingay ng mga kulisap at ibon sa gabi ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nang una kong makita ang aking lola, hindi ko napigilan ang luha. Ang dating malakas at masigla niyang katawan ay naging payat at mahina. Ang kanyang mga mata na dating puno ng buhay ay naging malungkot at tila may malalim na takot. Sinabi niya sa akin na masaya siyang nakita ako. Ngunit ramdam ko sa kanyang boses ang pagod at ang bigat ng kanyang dinadala. Sa mga unang araw ng aking pananatili, nanatili ako sa tabi ng aking lola upang alagaan siya. Nagbibigay ako ng kanyang gamot, nagluluto ng kanyang pagkain at nag-aasikaso ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa gabi, kapag natutulog siya, napapansin ko ang mga kakaibang tunog na nanggagaling sa labas ng bahay. May mga yabag na tila tumatakbo sa bubong, mga kaluskos sa mga halamanan, at minsan ay may mga ungol na tila nanggagaling sa malayo. Ngunit maririnig ang mga ito. Una kong inisip na mga hayop lang ito, pero ang takot sa mga mata ng aking lola ay nagsasabi ng ibang kwento. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, ginising niya ako at sinabi na huwag akong lalabas ng bahay anuman ang marinig ko. Ang seryoso ng kanyang muka at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagpaalala sa akin na may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang babala. Isang umaga, habang bumibili ako ng mga gamit sa maliit na tindahan sa sentro ng barangay, narinig ko ang pag-uusap ng 2 matandang babae. Hindi nila napansin na naroon ako dahil abala sila sa kanilang pinag-uusapan. Binanggit nila ang pangalan ng isang pamilya na nakatira sa kabilang dulo ng barangay at kung paano nawala ang kanilang anak na babae nang walang bakas. Sinabi rin nila na hindi ito ang unang pagkakataon na may nawawalang tao sa lugar at lahat ng mga insidente ay nangyayari tuwing puno ang buwan. Ang kanilang mga salita ay puno ng takot at pag-aalinlangan.
At nang mapansin nila ako, bigla silang tumigil at nagpalit ng usapan. Ang kanilang reaksyon ay nagpataas ng aking pagkakaintriga at takot. Bumalik ako sa bahay na puno ng mga katanungan, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula ng pag-uusisa. Ang mga sumunod na araw ay naging mas kakaiba. Napansin ko na ang mga kapitbahay ay nagsisimulang maglagay ng mga bawang at asin sa paligid ng kanilang mga bahay. May mga nakabitin ding mga krus at mga rosaryo sa mga pintuan at bintana. Ang mga tao ay umiiwas na lumabas kapag gabi na. At ang mga ilaw sa bawat bahay ay pinapanatiling bukas hanggang sa umaga. Ang atmosfera ng takot ay naging mas malinaw at mas malakas. Kahit ang aking lola ay nagsimulang magdasal ng mas madalas. At palagi niyang sinasabi sa akin na huwag magtiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga taong hindi ko kilala. Ang kanyang mga salita ay tila may malalim na kahulugan na hindi ko pa lubos na uunawaan. Nang lumaon, nagsimula akong makaramdam ng parang laging may nakabantay sa akin sa tuwing ako'y mag-isa. Para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim, sumusubaybay sa bawat galaw ko. Ang pakiramdam na ito ay lalong tumitindi kapag gabi na. At minsan, ay nakikita ko ang mga anino na gumagalaw sa labas ng bintana kahit walang naglalakad. Sinubukan kong sabihin ito sa aking lola, ngunit ang kanyang tugon ay simpleng paalala na manatili sa loob ng bahay at huwag pansinin ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Subalit paano ko mapapabayaan ang mga bagay na direktang nakikita at nararamdaman ko? Ang takot ay unti-unting pumasok sa aking puso at ang mga gabi ay naging mas mahaba at mas nakakabahala. Isang Biyernes ng gabi, habang nag-aasikaso ako ng hapunan para sa aking lola, narinig ko ang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Lumabas ako upang tingnan kung ano ang nangyari at nakita ko ang isang malaking aso na nakahiga sa lupa. Duguan ito at tila kinagat ng isang mas malaking hayop. Ang mga sugat nito ay kakaiba dahil malalim at tila ginawa ng matalas na mga kuko. Ang mga kapitbahay na nakarinig din ng ingay doon ay lumabas ng kanilang mga bahay. Subalit nang makita nila ang aso, mabilis silang bumalik sa loob at nagsara ng kanilang mga pinto. Walang sino man ang nag-alok ng tulong o kahit simpleng paliwanag kung ano ang maaaring gumawa nito. Ang kanilang takot ay mas malakas kaysa sa kanilang pagmamalasakit. At iyon ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ng lugar. Bumalik ako sa loob ng bahay at sinabi sa aking lola ang nangyari. Ang kanyang mukha ay naging mas maputla. At sinabi niya sa akin na dapat kaming mag-ingat dahil ang mga palatandaan ay nagsisimula ng magpakita. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang seryoso ng kanyang tono ay sapat na upang magpataas ng aking alerto. Sinabi niya na mayroon daw sa lugar na hindi ordinaryo. Isang nilalang na naghahanap ng biktima tuwing puno ang buwan o kabilugan ng buwan. Ang mga kwento tungkol dito ay lumipas na sa maraming henerasyon. Ngunit ang takot ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Ang aking lola ay nag-alok na magkwento tungkol sa nakaraan. Subalit nahihirapan siyang magsalita dahil sa kanyang kahinaan. Sa halip, sinabi niya na dapat akong makinig sa mga sinasabi ng mga matatanda at huwag magpabaya sa mga babala. Kinabukasan,
Nagpasya akong magtanong sa isang matandang lalaki na kilala ng aking lola. Ang kanyang pangalan ay Mang Tomas at siya ay isa sa mga pinakamatandang residente ng barangay. Nakatira siya sa isang maliit na kubo malapit sa simbahan at kilala siya bilang isang taong may malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng lugar. Nang bumisita ako sa kanya, una siyang nag-atubili na makipag-usap. Ngunit nang banggitin ko ang pangalan ng aking lola, unti-unti siyang nagbukas ng pinto. Sinabi niya na ang lugar na ito ay matagal nang tinitirhan ng isang nilalang na kilala bilang aswang. Hindi ito simpleng alamat o katang-isip, kundi isang tunay na banta na nag-iiwan ng takot sa puso ng bawat residente. Ayon kay Mang Tomas, ang aswang ay may kakayahang magbago ng anyo mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging hayop. Ito ay lumalabas tuwing gabi upang maghanap ng biktima at ang mga paboritong target nito ay mga bata, buntis na babae at mga taong mahina at may sakit. Ang mga tanda ng presensya nito ay ang mga kakaibang tunog sa gabi, ang mga hayop na nawawala o napapatay at ang mga taong biglang nagkakasakit o nawawala ng walang bakas. Sinabi rin niya na ang aswang ay may kakayahang makaramdam ng takot at ginagamit nito ang emosyon na ito upang lalong palakasin ang sarili. Ang mga taong takot ay mas madaling gawing biktima dahil ang kanilang depensa ay mahina at ang kanilang pag-iisip ay nalilito. Ang mga salita ni Mang Tomas ay nagpuno sa akin ng mas malalim na takot. Ngunit kasabay nito ay nagbigay din ng kaalaman na kailangan ko upang protektahan ang aking sarili at ang aking lola. Nagtanong ako kung paano kami makakaiwas sa panganib. At sinabi niya na ang mga tradisyonal na proteksyon ay mahalaga. Ang bawang, asin, at mga banal na bagay ay maaaring gumawa ng hadlang laban sa aswang. Ang panalangin at ang matatag na pananampalataya ay nagbibigay din ng lakas upang labanan ang takot. Ngunit ang pinakamahalagang babala niya ay huwag makipag-ugnayan sa mga taong hindi kilala, lalo na sa gabi. Dahil ang aswang ay maaaring nakatagong nasa anyo ng isang ordinaryong tao. Bumalik ako sa bahay na puno ng determinasyon na protektahan ang aming tahanan. Bumili ako ng maraming bawang at asin at inilagay ko ito sa lahat ng mga entrada ng bahay. Nagtanim din ako ng mga halamang kilala sa pagiging proteksyon laban sa masasamang nilalang, tulad ng ruda at oregano. Ang bawat gabi, sinisiguro kong nakalak ang lahat ng pintuan at bintana at pinapanatili kong bukas ang mga ilaw hanggang sa umaga. Ang aking lola ay nakikita ang aking mga ginagawa. At kahit mahina siya, ramdam ko ang kanyang pasasalamat at kaluwagan. Subalit sa kabila ng lahat ng mga paghahanda, ang takot ay hindi pa rin nawawala. Ang presensya ng aswang ay tila mas lumalaki. At ang mga palatandaan ay patuloy na nagpapakita. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa tabi ng aking lola, narinig ko ang malakas na katok sa pinto. Ang tunog ay paulit-ulit at tila nagmamadali. Ang aking puso ay bumilis ng tibok at hindi ko alam kung dapat ba akong tumugon. Ang aking lola ay nagising at sinabi sa akin na huwag kong buksan ang pinto anuman ang mangyari. Ang katok ay patuloy na naririnig ko at kasama nito ay ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong.
Ang boses ay pamilyar. Tila isa sa mga kapitbahay. Pero may kakaiba sa tono nito. May lamig at kawalan ng emosyon na hindi natural. Nanatili kaming tahimik sa loob ng bahay. At sa kalaunan, ang katok at ang boses ay unti-unting nawala. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Dahil alam namin na may nangyayaring hindi maganda sa labas. Ang mga araw ay naging mas madilim at mas puno ng tensyon. Ang mga kapitbahay ay naging mas tahimik at mas maingat. May mga balita na kumakalat tungkol sa mga bagong insidente na mga hayop na napapatay at mga taong nakakaranas ng mga kakaibang panaginip. Ang takot ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at ang bawat isa ay naghahanda para sa kung anumang mangyayari. Ang aking lola ay naging mas mahina at napansin ko na ang kanyang takot ay hindi na lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa akin. Palagi niyang sinasabi na dapat akong umalis at bumalik sa Maynila. Pero hindi ko siya kayang iwan sa ganitong kalagayan. Ang aking pagmamahal sa kanya ay mas malakas kaysa sa aking takot. At determinado akong manatili hanggang sa siya ay gumaling o hanggang sa ang panganib ay mawala. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa palengke, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Ang kanyang itsura ay kakaiba dahil sobrang puti ng kanyang balat at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Nakatingin siya sa akin ng diretso at ang kanyang ngiti ay nagbigay ng nakakapangilabot na pakiramdam. Nagmadali akong maglakad, ngunit ramdam ko na sinusundan niya ako. Ang kanyang mga yabag ay tahimik pero malapit at ang kanyang presensya ay tila sumusunod sa bawat galaw ko. Nang makarating ako sa bahay, mabilis akong pumasok at nagsara ng pinto. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang babae na nakatayo sa labas. Nakatingin pa rin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng gutom at dilim. Sinabi ko sa aking lola ang tungkol sa babae at ang kanyang reaksyon ay puno ng takot. Sinabi niya na ang babae na iyon ay hindi ordinaryo at malamang na ito ay ang aswang na binanggit ni Mang Tomas. Ang kakayahan nitong magpakita sa anyo ng tao ay isa sa mga pinakadelikadong aspeto ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ng aking lola na dapat kaming mag-ingat at huwag magpapakita ng takot dahil ito ay nagpapalakas sa nilalang. Ang gabi na yon ay naging isa sa mga pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ang mga tunog sa labas ay naging mas malakas at mas nakakatakot. May mga kaluskos sa bubong, mga ungol na nanggagaling sa dilim, at mga yabag na tumatakbo sa paligid ng bahay. Ang aming mga ilaw ay nagsisigalawan at minsan ay tuluyang nawawala. Iniwan kami sa kadiliman na puno ng takot. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang boses ng aking ina na tumatawag sa akin mula sa labas. Ang kanyang boses ay malinaw at pamilyar. At halos hindi ko napigilan ng sarili na lumabas. Ngunit ang aking lola ay hinawakan ng aking kamay at sinabi na hindi iyon ang aking ina dahil matagal na siyang patay. Ang aswang ay gumagamit ng mga boses ng mga mahal natin sa buhay upang kami ay linlangin at palabasin sa kaligtasan ng aming mga tahanan.
Ang kanyang babala ay nagpaalerto sa akin. At sa halip na lumabas, nanalangin kami ng malakas at patuloy. Ang aming mga panalangin ay naging sandata laban sa dilim. At sa kalaunan, ang mga tunog ay unti-unting humina at nawala. Ang umaga ay dumating na, parang isang biyaya. At ang liwanag ng araw ay nag-alok ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi tumagal ng matagal. Dahil kinabukasan, nabalitaan namin na ang isang bata sa kalapit na sitio ay nawala. Ang kanyang mga magulang ay desperadong naghahanap, ngunit walang bakas na naiiwan. Ang mga taong bayan ay nagsimulang mag-organisa ng search party. Ngunit kahit ang mga lalaking matapang ay nag-aalangan na pumasok sa kagubatan dahil sa takot. Ang insidenteng ito ay nagpataas ng tensyon sa buong komunidad at ang galit at takot ay nagsimulang maghalo. May mga nagsisimulang magturo ng mga tao. Nag-aakusa na ang ilan ay mga aswang na nakatago sa kanilang kalagitnaan. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado at mas delikado. At ang pagkakaisa ng komunidad ay nagsimulang mawasak. Isang gabi, habang nagbabantay ako, nakita ko sa bintana ang parehong babae na nakita ko noon. Pero ngayon, ang kanyang anyo ay nag-iba. Ang kanyang katawan ay naging mas maitim. Ang kanyang mga kuko ay lumaki at naging matalas. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Ang kanyang presensya ay puno ng kasamaan. At ramdam ko ang lamig na dumadaloy sa aking buong katawan. Sinubukan niyang pumasok sa bahay. Sinisikap na buksan ng mga bintana at pinto. Ngunit ang mga proteksyon na inilagay namin ay tila gumagana. Ang bawang at asin ay gumawa ng hadlang na hindi niya kayang lampasan. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay patuloy at ang kanyang galit ay naging mas halata. Ang kanyang mga ungol ay naging mas malakas at ang kanyang presensya ay naging mas nakakabigat. Sa desperasyon, nagsimula akong magdasal ng mas malakas at hinihiling ko ang proteksyon para sa aming tahanan. Ang aking lola, kahit na mahina, ay sumama sa akin sa panalangin. Ang aming mga tinig ay naging isa at ang aming pananampalataya ay naging sandata laban sa kasamaan. Sa kalaunan, ang nilalang ay tila nabigla sa lakas ng aming panalangin at unti-unti itong umurong. Ang kanyang presensya ay lumayo at ang katahimikan ay bumalik. Muling dumating ang umaga na kami ay ligtas. Ngunit ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking kaluluwa. Alam kong ang labanan ay hindi pa tapos at ang aswang ay babalik hanggang sa makuha nito ang kanyang gusto. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang patuloy na laban para sa kaligtasan. Ang bawat gabi ay naging isang pagsubok ng lakas at pananampalataya. Ang aking lola ay naging mas mahina at alam kong ang kanyang oras ay malapit na. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang nananalangin at nagbibigay ng lakas sa akin. Ang kanyang presensya ay naging aking sandigan at ang kanyang pananampalataya ay naging aking inspirasyon. Nakita ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng tapang. Hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang harapin ito kahit gaano pa ito kalaki. Isang araw, dumating si Mang Tomas sa aming bahay.
dala ang isang matandang pari mula sa kalapit na bayan. Sinabi niya na kailangan naming gumawa ng isang ritual upang palayasin ang aswang at protektahan ang buong komunidad. Ang pari ay may dalang mga banal na bagay at mga orasyon na matagal nang ginagamit laban sa mga masasamang nilalang. Ang plano ay magsasagawa ng isang misa sa sentro ng barangay at pagkatapos ay maglibot sa buong lugar upang bendisyonan ang bawat tahanan. Ang proseso ay magiging mahaba at mapanganib, pero ito ang tanging paraan upang wakasan ang paghahari ng takot. Ang gabi ng ritual ay dumating at ang buong komunidad ay nagtipon-tipon sa sentro ng barangay. Ang takot ay nananatili sa mga mukha ng mga tao, pero mayroon ding determinasyon na wakasan ng lahat. Ang pari ay nagsimulang magmisa at ang kanyang mga salita ay puno ng kapangyarihan at pananampalataya. Ang bawat orasyon ay tila gumagawa ng isang proteksyon sa paligid namin at ang presensya ng banal ay naging maliwanag. Sa kalagitnaan ng misa, nagsimulang umulan ng malakas at ang hangin ay sumiklab na parang may galit. Ang mga tao ay nag-aalangan, ngunit ang pari ay patuloy sa kanyang ginagawa at hindi nagpapakita ng takot. Pagkatapos ng misa, nagsimula kaming maglibot sa buong barangay. Ang pari ay nagbebendisyon sa bawat bahay at ang mga residente ay sumasama sa panalangin. Ang proseso ay tumagal ng ilang oras at sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagbabago ng atmosfera at ang bigat na dati ay bumabalot sa lugar ay unti-unting gumagaan. Ang dilim ay tila umaatras at ang liwanag ay nagsimulang bumalik. Pero sa dulo ng barangay, malapit sa kagubatan, naramdaman namin ang malakas na presensya ng kasamaan. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga puno ay gumagalaw na parang may buhay. Doon, sa gitna ng kagubatan, nakita namin ang nilalang. Ang kanyang tunay na anyo ay mas nakakatakot kaysa sa aking iniisip. Maitim ang katawan, matalas ang mga kuko at kanyang ngipin. At ang mga mata ay nagniningning na pula. Ang kanyang presensya ay puno ng galit at gutom. At ramdam ko ang takot na bumabalik sa aking puso. Ngunit ang pari ay hindi umatras. Tinataas niya ang kanyang krus at nagsimulang magdasal ng malakas. Ang kanyang boses ay puno ng tapang at ang kanyang pananampalataya ay walang pag-aalinlangan. Ang nilalang ay tila nasaktan ng mga salita at nagsimula itong sumigaw at umatake. Ang labanan ay naging isang espiritual na pakikipagbaka. Ang pare ay patuloy sa panalangin at kami ay sumasama sa kanya. Ang aming mga tinig ay naging isa. Ang lakas ng aming pananampalataya ay naging sandata at ang nilalang ay nagsimulang humina. Ang kanyang sigaw ay naging ungol at ang kanyang presensya ay unti-unting nawawala. Hanggang sa wakas, sa isang malakas na liwanag, ang nilalang ay nawala at ang katahimikan ay bumalik. Ang kagubatan ay naging tahimik at ang hangin ay naging mainit. Ang takot na matagal nang bumabalot sa komunidad ay nawala at ang kapayapaan ay muling bumalik. Bumalik kami sa aming mga tahanan na pagod ngunit masaya. Ang komunidad ay nagsimulang magdiwang at ang mga ngiti ay bumalik sa mga mukha ng mga tao. Ang aking lola, kahit mahina, ay ngumiti sa akin at sinabi na proud siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at alam kong ang kanyang kalooban ay gumaan. Ilang araw pagkatapos ng ritual, ang aking lola ay tahimik na pumanaw. Ang kanyang kamatayan ay malungkot, ngunit alam kong siya ay umalis ng mapayapa, malaya na sa takot na matagal niyang dinala. Ilang taon na ang lumipas at ang komunidad ay bumalik na sa normal. Ang mga tao ay muling naging masaya at ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Isang alaala ng nakaraan na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa. Ako naman ay nananatili pa rin sa probinsya. Nag-aalaga ng bahay ng aking lola at patuloy na naglilingkod sa komunidad. Ang karanasan na yon ay nagpabago sa akin at natuto akong harapin ang takot, hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pamamagitan ng tapang at pananampalataya. Ito ang aking kwento, isang karanasan na tunay at hindi ko kailanman makakalimutan. Sa lahat ng tagapakinig, nawa ay maging aral ito na ang dilim ay maaari nating harapin at ang takot ay maaaring malampasan. Ang tanging susi ay ang ating pananampalataya at ang ating pagkakaisa bilang isang komunidad. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbabasa nito, Kuya Chris. Ako po si Maria at hanggang sa muli. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang umaga po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rafael. Nasa 55 taong gulang na ngayon at nakatira dito sa probinsya ng Laguna. Mayroon akong isang nakakatakot na karanasan na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay nangyari nang minsang nagpunta ako sa Baguio. Tanda ko pa ang taong 1993. 25 taong gulang ako nang sumama ako sa isang malayong kamag-anak namin na si Uncle Rolly sa Baguio, kung saan nagtatrabaho siya sa isa sa mga lugar doon. Naging magkasama kami ni Uncle Rolly sa pinagtatrabahuhan niya bilang pahinante ng truck ng mga gulay at prutas na idinideliver sa mga pamilihan matapos niya akong ipakilala sa kanyang amo at ipasok doon. Mahigit 1 taon na ako sa pinagtatrabahuhan namin nang makabili ng dagdag na truck ang amo namin. Kaya kinailangan din na magdagdag ng tauhan. Noon ko nakilala ang mga naging kaibigan ko na sina Kanor, Eren at Carlito. Sila ang mga bagong kasamahan namin sa trabaho.
Mababait naman ang mga bago naming kasama. Sa umpisa pa lang, naging magaan na ang loob ko sa kanila. Habang bumibilang ang mga araw na nakakasama namin sila, lalo akong naging malapit sa kanilang tatlo, lalo na kay Kanor. Sa katunayan, may ilang ulit rin akong nakabisita sa tahanan nila at noon ko nalaman na sa lugar din na yon nakatira sina Carlito at Erin. Hanggang minsan, kinumpida ako ni Kanor na sumama sa kanila sa kaarawan ng kanyang lolo na gaganapin daw sa bahay mismo ng lolo niya sa may tuba. Hindi pa man sumasapit ang araw ng lakad namin nila Kanor, nagpaalam na ako kay Uncle Rolly. Pero ipinagtaka ko ang hindi niya pagpayag na sumama kina Kanor. Anya, hindi raw maganda ang pakiramdam niya sa tatlong kasamahan namin sa trabaho. Sa simula pa lang daw, may duda na raw siya sa pagkatao ng mga ito. Bukod doon, mahigpit din niya akong pinagsabihan na huwag masyadong magtitiwala agad sa mga taong hindi ko pa lubos na kilala. Dumating ang araw ng lakad namin nila Kanor. Dahil sa hindi nga ako pinayagan ni Uncle, patakas akong umalis sa boarding house na tinutuluyan namin. Nang mga oras na yon, nag-uumpisa palang magbukang liwayway. Kailangan ko kasing siguraduhing natutulog pa si Uncle. Pagkarating ko sa bahay nila Kanor, agad na rin kaming lumakad. May naarkilang sasakyan ng tatay ni Kanor kaya hindi kami mahihirapan sa pagbiyahe. Habang nasa daan, nakaramdam ako bigla ng antok. Sanay naman akong nagigising ng maaga, pero sa pagkakataong yun, pakiramdam ko para akong idinuduyan. Nainganyo akong pumikit hanggang tuluyan akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Pupungas-pungas akong nagising para lang pagkatapos ay magtaka at mapatanong sa sarili. Nasaan na kami at bakit ako nakagapos? Sa pagkakatanda ko, maaga pa kaming umalis sa bahay nila Kanor, pero ng mga sandaling yon, madilim na ang paligid. Tanda ng kundi malayong lugar ang pinuntahan namin. Maaaring talagang napahaba ang tulog ko. Kinakabahan man, pinilit kong mag-isip kung ano talaga ang nangyari. Hindi kaya nakidnap kami ng masamang loob? Pero nasaan ang mga kasama ko? Bakit ako lang ang nakagapos doon? Maya-maya pa, biglang may gumuhit na liwanag sa kinaroroonan ko at iniluwa mula roon ng isang lalaki na kahit madilim ay nakilala ko. Si Carlito. Agad akong napatanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Bakit ako nakatali? Naramdaman kong lumapit siya sa akin at bumulong ng wag daw akong maingay at baka may makarinig sa amin. Kumalma lang daw ako at sumunod sa kanya. Dali-dali niyang inalis ang lubid na nakatali sa mga paa at kamay ko. Ramdam ko ang pagkakaputol ng mga iyon, kaya nasiguro kong patalim ang ginamit niya roon. Hinawakan niya ako sa braso at hinila. Sumunod lang ako at tahimik na nakikiramdam. Bagamat kinakabahan sa mga susunod na mangyayari, pinili ko ang kumalma at maging alerto na lang. Sumipat muna si Carlito sa labas ng pinto bago kami tuluyang lumabas sa kinaroroonan namin. Napagtanto kong nasa isang kubo pala kami. Hila pa rin niya ang kamay ko at nagpapatianod lang ako kung saan niya ako dalhin. Kagaya sa loob ng kubo, madilim na rin sa labas. Marami akong katanungan sa isip pero hindi ko magawang tanungin si Carlito dahil napansin ko ang pananahimik niya at tila nagpipigil ng hininga habang patago-tago at patakbo-takbo kami. Ilang sandali kami sa ganoong sitwasyon hanggang sa huminto kami sa isang malaki at malapad na puno. Maya-maya ay nagsalita siya.
Sinabing umalis na ako sa lugar na yon. May itinuro siyang daan. Tumbukin ko lang daw iyon at wag daw akong titigil sa pagtakbo hanggat hindi ko natatawid ang ilog. Kung makalalabas daw ako ng buhay roon, wag na raw akong babalik sa trabaho namin kung ayaw ko raw na balikan ako ni Lacanor. Lalo akong naguluhan sa sinabing yon ni Carlito. Kaya noon ko siya tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang sabi niya, si Lacanor daw at ang pamilya nito ay angkan ng mga aswang na kung tawagin ay danag. Sila raw ang huling angkan ng mga danag sa kanilang tribo na naninirahan doon sa Baguio. Sa mga panahong yon, kaunti na ang mga uri nila. Kaya naman ang bibiktima at nanghahawa sila ng mga tao para dumami sila ulit. Sa narinig kong yon, parang ayaw ko pang maniwala. Marami pa sana akong gustong itanong kay Carlito, pero ipinagtabuyan na niya ako. Kailangan ko na raw makaalis doon bago pa malaman nila Lacanor na nakatakas ako. Pilit ko sanang isasama si Carlito dahil kung mga aswang nga si Lacanor at ang pamilya nito, bakit pa siya mananatili roon? May ilang sandaling tumitig sa akin si Carlito at unti-unting nagbago ang itsura niya. Humaba ang kanyang mga tenga, pumula ang mga mata, naging matutulis din at humaba ang mga ngipin. Agad akong napaatras sa takot sa kaharap kong si Carlito. Hindi ako makapaniwalang isa rin siya sa mga kauri ni Lacanor. Napakaripas ako ng takbo at halos magkandara pa sa paglayo roon. Tinumbok ko ang daan at hindi ko magawang lumingon sa takot. Abot ang aking paghinga at paghingal. Pakiramdam ko rin ay mawawalan na ako ng malay sa pagod. Pero sa tuwing maiisip ko kung ano ang maaaring mangyari sa akin kapag naabutan ako ni Lacanor, mas nananaig sa akin ang takot. Nabuhayan ako ng pag-asa nang makarinig ako ng malakas na busina ng sasakyan. Noon ko napagtanto na nasa kalsada na pala ako. Huminto iyon sa tabi ko at inalok akong sumabay na sa kanila. Nung unay natigilan pa ako at nag-alangan kung sasakay ba ako o hindi. Nag-alala kasi ako bigla na baka mga aswang din ang mga sakay ng truck na yon. Pero biglang nagsalita ang driver na wag akong mag-alala dahil hindi sila mga aswang. Kaya nakumbinsi na rin akong sumabay sa kanila. Habang nasa biyahe, buong oras lang akong tahimik at nakikiramdam. Hindi mawala-wala ang kaba at takot ko hanggang makarating na kami sa may bayan, sa mismong pamilihan. Doon ako nakahinga ng maluwag at labis-labis na nagpasalamat sa driver at mga kasamahan nito ng sinakyan kong truck. Hating gabi na noon nang makarating ako sa boarding house na tinutuluyan namin ni Uncle Rolly. Nabigla pa nga si Uncle pagkakita sa akin. Noon ko lang din napansin na ang dumi ko pala dahil puro putik ang suot kong damit, pati ang mga braso at paa ko. Agad kong ikinuwento kay Uncle ang nangyari at napapailing na lang siya habang nakikinig. Ang sabi niya, matagal na raw siyang may kutob na hindi ordinaryong mga tao si Lacanor, Eren at Carlito. Dahil kakaiba raw ang mga mata ng mga ito. Yun bang malabo o madilim na? Hindi naman daw mapapansin kung hindi tititigan. Sa tagal daw niya sa Baguio, hindi na raw lingid sa kanya ang mga kwento-kwento tungkol sa mga danag dahil may dati raw siyang kaibigan na kabilang mismo sa tribo nito. Sadyang lihim daw ang tribong yon at walang sino mang nakaalam kung saan yun matatagpuan maliban sa mga nakarating na roon. Madalas mga hayop lang daw ang binibiktima ng mga ito. Pero may mga pagkakataong sumasalakay rin ito sa mga tao. Ang iba raw ay sinisip-sip ng mga ito ang dugo ng kanilang biktima hanggang ito ay masaid
at ang iba ay dinudukot nila para gawing kauri nila. Ang sabi pa ni Uncle, maswerte raw ako at nakalabas ako sa teritoryo ng mga danag nang walang masamang nangyayari sa akin. Wala raw kasing nakalalabas sa lugar na iyon ng ligtas o hindi nahahawaan ng pagiging aswang nila. Kinabukasan din ay inihatid ako ni Uncle pabalik sa Laguna. Bumalik pa rin si Uncle Rolly sa aming trabaho. Anya, wala naman daw siyang dapat ikatakot kina Kanor dahil marami daw siyang alam na pangontra o panglaban sa mga ito. Simula nga noon, hindi na ako bumalik ng Baguio. Naging trauma na sa akin ang naging karanasan ko sa lugar na yon. Minsan nga, napapaisip pa rin ako kung bakit ako pinatakas ni Carlito. Gayong kauri din naman sila nila Kanor. Magkagayon pa man, ipinagpapasalamat ko pa rin ang ginawa niyang pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na nakasama ulit ang aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Ako po si Rafael, ang inyong kaistorya. Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edgar. Isa sa masugid ninyong tagapakinig sa inyong programa. Nais ko rin sanang magbahagi ng aking karanasan. Ito ay tungkol sa aking matalik na kaibigan na naging kaklase ko rin noon sa unang taon ko sa kolehiyo. Tawagin na lang natin siyang Mel. Si Mel ay hindi nabiyayaan ng magandang itsura. Maliit ang kanyang height na nasa mahigit 4 na talampakan lang. Kirat ang isang mata at ang isa naman ay nababalot ng kulay puti na parang may katarata. Masyado ring makapal ang pang-ibabang labi niya na animoy na maga dahil sa kagat ng laksa-laksang langgam. Bukod sa hindi kaaya-ayang itsura ni Mel, ay may mga kwento-kwento rin sa lugar namin tungkol sa tunay na mga magulang nito. Ang sabi-sabi ay namatay ang mga iyon matapos sunugin ang buhay ng taong bayan. May bali-balita kasi sa lugar kung saan noon nanirahan ng mga magulang ni Mel na ang ama ng binata ay isang aswang na nananalakay sa gabi para mambiktima ng mga tao. Isang gabi raw ay may nakahuli sa ama ni Mel habang nagpapalit ng anyo. Agad iyong ipinaalam ng nakakita sa taong bayan at tinugis ang ama ni Mel kasama ang ina nito. Habang ang lola naman daw ni Mel ay nakatakas kasama si Mel na nooy sanggol pa lamang. Noon naman daw ay namumuhay sila ng tahimik hanggang may isang matandang lalaki na nakakilala sa lola ni Mel at ipinagsabihang tungkol sa mga magulang ni Mel. Simula noon ay pinangilagan na sila ng mga tao at habang lumalaki si Mel ay lalong nag-isip ang mga tao sa lugar namin na totoo ngang may lahing aswang ito dahil nga sa pisikal nitong kaanyuan. Nang minsang papauwi na kami mula sa eskwela ay nakasalubong namin sa daan ang 3 estudyanteng kilalang mapanukso sa paaralan namin. Sina Arnel, Ed at Rodel. Tingnan mo nga naman sa dami ng makakasalubong natin, itong impacto pa na to ang nakita natin sa daan. Nanunuksong sabi ni Ed. Hoy, anak ng aswang, maliwanag pa. Bakit pakalat-kalat ka na sa daan? Araw pa lang naghahasik ka na ng lagim. Segunda ng isa pa na pinakamatangkad sa lahat na si Arnel. Sinubukan ko silang sawayin sa ginagawa nila kay Mel. Ngunit nagalit lang ang mga iyon sa akin. Ikaw pinagtatanggol mo pa ang anak ng aswang na yan. Salot yan dito sa lugar natin eh. Singhal ni Rodel sabay duro sa akin. Sa halip na pansinin ng binata ang 3,
ay niyakag na lang ako nito pauwi. Aalis na lang sana kami para makaiwas sa gulo nang biglang batukan ng malakas si Mel ng isa sa kanila. Halos sumubsob sa lupa ang mukha ni Mel sa lakas ng pagkakabatok sa kanya. Mabilis kong dinaluhan si Mel para itayo. "Sobra na kayo. Ano bang kasalanan sa inyo ng tao?" Galit kong sita sa kanila. "Tao? Tingnan mo nga ang itsura niyan. Mukha bang tao yan? Anak ng aswang yan eh." Sabi ni Arnel at nagtawanan pa ng malakas ang mga yon, habang si Mel naman ay hindi na nakatiis sa pang-aalipusta ng tatlo, kaya nagtatakbo na ito palayo. Matapos ang insidenteng yon ay may natagpo ang patay sa lugar namin, malapit sa plaza. Agad na nakilala ang bangkay at iyon ay si Rodel. Nakaririmarim ang sinapit ng lalaki dahil wakwak ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Halos masaid din ang dugo ni Rodel na para bang may humigop doon. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan kong dinakip ng mga barangay tanod si Mel dahil siya ang inaakusahan ng pamilya ng biktima na may kagagawa ng pagkamatay ni Rodel. Ayon sa mga kaibigan ni Rodel na sina Arnel at Ed, ay si Mel lamang daw ang bukod tanging may motibo para patayin ang kanilang kaibigan. Dahil si Mel lang naman daw ang huling nakaengkwentro nila. Wala mang sapat na ebidensya ay idinitain pa rin ng mga tanod si Mel sa barangay sa udyok na rin ng mga tao. Naulit ang karimarimarim na krimen matapos ang libing ni Rodel, at ang sunod na natagpo ang bangkay ay si Arnel. Kung paanong pinatay si Rodel ay ganoon din si Arnel. Sa halip na mapatunayang walang kinalaman si Mel sa mga patayang naganap dahil nga kasalukuyan namang nakapiit ang lalaki nang mangyari ang krimen, ay mas lalo pa iyong pinag-initan at pinagdudahang nakakatakas iyon kung gabi. Kaya ang ginawa ng taong bayan ay ipinalipat si Mel sa presinto para makatiyak na hindi nga makakatakas doon. Dahil kaibigan ko si Mel, ay nag-alala rin ako ng sobra sa kanya. Naisipan kong magpasama sa kanyang lola na dalawin siya sa kulungan para kamustahin ang kalagayan niya at para dalhan na rin ng pagkain. Parang kinurot ang puso ko nang makita ang itsura ng aking kaibigan. Putok ang labi nun at tadtad ng mga pasa sa mukha at katawan. Palatandaan lang na nakaranas siya ng pananakit habang nakadetain siya roon. Tahimik lang si Mel at hindi nagsasalita nung dinalaw namin. Tanging tango lang ang naging tugon niya sa akin matapos kong magpaalam na uuwi na kami. Isang pagkakataon, nang minsang ginabi na akong masyado sa pag-uwi galing sa bahay ng isa kong kaklase. Habang naglalakad, ay nakarinig ako ng kakaibang ingay nang mapadaan ako sa isang bakanting lote. Yung ingay na parang sa isang aso o pusa na inaagawan ng pagkain at galit na umaangil. Matataas ang mga damong talahib sa nasabing bakanting lote at tanging liwanag ng buwan na lang ang nagsisilbing tanglaw sa paligid, kaya nahirapan akong hanapin ang pinanggagalingan ng ingay. Hindi ko naman sana talaga hahanapin pa yon, pero dala ng kuryosidad kaya pinasok ko ang talahiban, lalo't nakita kong tila may gumagalaw-galaw sa isang bahagi doon. Dahan-dahan akong lumapit habang inuulinigan ng pinanggagalingan ng ingay. Maingat kong hinahawi-hawi ang mga talahib sa aking dinaraanan, hanggang sa maaninag ko ang isang bulto nang hindi ko matiyak kung anong klaseng nilalang. Malapad ang bulto ng katawan nun, ngunit sa tansya ko ay nasa 4 na talampakan lang ang taas. Maitim ang tila nangingintab na balat
at malago ang nakasabog nitong buhok. Nakakubabaw ito sa nakahandusay na sa tingin ko ay wala ng buhay na tao at abala sa paglapa sa katawan nun. Nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo. Subalit mas nangibabaw sa akin ang kuryosidad na makita iyon ng malapitan. Sinubukan kong mas lumapit para mas malinaw kung makita ang itsura nito. Ngunit paghakbang ko ay nakatapak ako ng marupok na sangang kahoy na agad na lumikha ng ingay. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ng nilalang na sinusubukan kong tingnan. Agad itong napalingon sa akin at noon ako biglang natigilan nang makita ang nakakatakot niyang itsura. Aswang! Nasambit ko dahil sa kabiglaan. Unang pumasok sa isip ko ang pumaripas ng takbo. Subalit para namang nanlambot ang aking mga binti. Napasalampak ako sa lupa habang nanginginig ang buong katawan. Nagsisisigaw ako para humingi ng saklolo. Nagbabaka sakaling may mga tanod na mapadaan at marinig ang pagsigaw ko. Papalapit sa akin ang aswang habang paatras naman akong umuusad. Wag! Maawa ka sa akin! Natatakot kong pakiusap sa kanya. Ilang mabilis na hakbang at sa isang iglap ay nasa harapan ko na ang aswang na agad na sumunggab sa magkabilang balikat ko. Sumisingasing at tumutulo ang malansa niyang laway na kulay dugo habang nakatitig ng malagkit ang mapupulang mga mata sa akin. Nakabuka ang malaking bibig na anumang sandali ay nakahanda na akong lapain. Sinubukan ko ulit sumigaw pero bigla akong natigilan nang mapadako ang aking paningin sa leeg nito at mapansin ang nakasuot doong kwintas. Hindi ako maaaring magkamali. Pamilyar sa akin ang kwintas na yon at kilalang kilala ko ang siyang may-ari nito. Mel? Hindi makapaniwalang sambit ko. Muling sumingasing sa akin ang aswang pero hindi naman ako ginagalaw. Maya-maya'y nakarinig ako ng malalakas na boses. May mga taong parating. Naging alerto ang aswang. Binitawan ako nun at mabilis na tumakbo sa kung saan. Agad akong dinaluhan ng mga dumating na tanod at tinanong kung nasaan ang aswang. Mabilis kong itinuro sa kanila kung saan ito tumakbo pero ang totoo'y taliwas ang daan na iyon sa kung saan talaga pumunta ang aswang. Agad na nagsisugod ang ibang mga tanod sa direksyong itinuro ko. Habang ang iba naman ay abala sa pagkilala ng bangkay na kanina'y nilalapa ng aswang. Nang gabing yon ay nakilala rin ang bangkay na biktima ng aswang at iyon ay si Ed. Nang dahil doon, lalong lumakas ang kutob kong maaaring si Mel nga ang aswang na pumatay sa tatlong magkakaibigan bilang paghihiganti sa mga yon. Ang labis ko lang na ipinagtataka ay paanong nakalalabas si Mel sa may kulungan. Para malinawan ang pag-iisip ko, nagpasya akong dalawin si Mel sa presinto. At tila naman nakahinga ako ng maluwag nang makumpirma kong naroon pa si Mel. Ibig sabihin nun ay hindi nga si Mel ang aswang na nakaharap ko nung isang gabi. Pinapasok ako sa seldang kinaroroonan niya at naabutan ko siyang nakayukyuk sa isang sulok. Mel? Kumusta ka na rito? Nauutal kong tanong dahil hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba lalo't naaalala ko ang nangyari ng nagdaang gabi. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Mel at tumambad sa paningin ko ang tila ng didilim niyang muka. Tumayo siya at tahimik na unti-unting lumapit sa akin. Napaatras naman ako nang mapadako ang aking paningin sa suot niyang kwintas.
Umalis ka na, Edgar, at wag mo na akong babalikan pa rito. Mariing sabi niya habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Gustuin ko mang magsalita at magtanong ay para namang nanigas ang aking mga panga at hindi ko magawang maibuka ang aking bibig. Napalunok ako ng laway ng mapatitig sa matatalim niyang tingin. Umalis ka na! Alis! Tila umaangil na taboy niya sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako nang tila unti-unting nagbabago ang itsura niya sa paningin ko. Yun ang anyo ng aswang na nakaharap ko noong isang gabi. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa seldang yon at nakarating sa amin. Namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ng aming bahay at hinang-hinang na paupo sa may hagdan ng bahay namin. Simula nga nooy, hindi ko na nakita pa si Mel. Ang huling balita ko sa kanya ay pinakawalan din siya ng mga pulis at mula nooy hindi na sila nakita pang maglola sa lugar namin. Lumipas na ang maraming taon at tila nabura na sa isipan ng mga tao sa aming lugar ang tungkol sa anak ng aswang na si Mel. Pero ako, kahit na nagkaroon na ng sariling pamilya at may mga apo na rin ngayon, ay hindi pa rin nalilimutan ng taong minsan kong naging kaibigan. At hanggang ngayon ay napapatanong pa rin ako sa aking sarili na kung si Mel ba ay totoong anak ng isang aswang. Hanggang dito na lamang po. Sana ay mabigyan nyo ng pansin ang kwento kong ito. Ako po si Edgar, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.